Nakapag-ulam na rin ba kayo ng kabuti sa hapon na nakukuha sa dayami? Kung hindi pa, naku, sabihin ko sa inyo, panalong-panalo ang lasa nito. At sa lahat nga ng mushroom na natikman ko, para sa akin, eto na talaga yung pinakamasarap. Tinawag pala namin to na kabuti sa hapon kasi sa hapon lang talaga dapat siya kinukuha. Tumutubo pala siya sa dayami at mabuti na nga lang meron pa rin mga dayami ngayon na tumpok-tumpok. Halos karamihan kasi ngayon dito sa amin ang ginagamit na sa pag-ani ng mga palay ay harvester. Bisira na lang ang treeser. Pasado alas 5 na rin pala to, kaya kung mapapansin nyo ang paligid ay medyo orange na kasi talagang palubog na ang araw. Hapon na nga na makapunta kami dito para makapagbuklat kasi kanina sobrang lakas ng ulan kaya hindi kami makaalis ng bahay. Kung mapapansin nyo rin pala, itong lahat ng mga kinukuha ko ay kulay puti pa, pero pagka uwi namin sa bahay, halos itim na sila lahat. Habang palalim kasi ng palalim ang gabi, mas umiitim ang kulay niya at pagkarating nga ng umaga, nakabuka na. Pagka nakabuka na kasi siya, hindi na siya pwedeng ulamin at tuluyan na nga siyang mabubulok. Kaya ang kasarapang pagkuha talaga dapat dito ay mga bandang alas 3 ng hapon o bandang mga alas 4. Alas 5 nililinis na siya at kasunod nga rin nun iluluto na rin kaagad. Kailangan lang din pala ng kaunting tiyaga sa pangunguha nito kasi talagang maliliit lang sila, pero sulit na sulit naman sa lasa kasi talagang panalong panalo. Ilang tumpok pala na dayami dyan yung pinuntahan namin kasi yung una namin na pinuntahan ikakaunti lang yung nakuha namin, gawa kasi ng parang kinakaykay yata ng manok. Isa rin pala sa pangunguha nito ay hindi kailangang mata lang ang gagamitin. Kailangan mo talagang buklatin ng dayami kasi sila ay nasa ilalim. At yung mga nakautlaw naman na hindi na kailangang buklatin at nakikita na rin kaagad, din yung mga malapit ng bumuka. Inabot na kami dito ng alas 6 ng gabi at talagang madilim na at gumagamit na nga ako dyan ng flashlight sa paghahanap. Ayoko rin pating umuwi, nakakaunti lang yung daladala ko kasi marami kaming kakain sa bahay. At dito nga pala sa pang-apat na pinuntahan namin, ituwang-tuwa ako kasi napakadami talaga naming nakuha at nakita. Sa pag-harvest din pala nito, pwedeng araw-araw kada hapon. O diba, makakalibre ka na ng ulam tuwing hapon. Marami din pala ako mga nabuklat niya na sobrang maliliit pa at siguro kinabukasan or sa isang araw, babalikan ulit namin to kasi talagang napakarami pa rin nila. Itong pinakahuli namin pinuntahan, napakadami at pinili ko na lang kuhanin dyan yung mga malalaki. Nung marami na nakuha ko at sa tingin ko ay sapat na to na ulam namin ngayong hapunan, umuwi na rin pala kami at pagkarating naman namin sa bahay, nilinis na rin namin kaagad. Nung kanina nangunguha ako nito na maliwanag pa, maputi pa ang mga kulay nila. Pero ngayong bandang alas 7 na ng gabi, unti-unti na silang nangingitim. Buti na nga lang din, 3 kami na naglilinis dito kasi kung mag-isa ko lang at ganito karami, nako, baka abutan ako ng pagkabuka at tuluyan na ring mabulok. Tsaga-tsaga lang din sa paglinis nito kasi maliliit. Pero mabilis lang din naman kami dyan na natapos, gawa ng 3 nga kami na naglilinis. Kanina kasing nangunguha ako, nagmamadali ako, gawa kasi ng gabi na, kaya ang mga nadampot ko meron na rin kasama ng mga dayami. Pagkatapos maglinis, diretso na rin kaagad ako dito sa kubo para magluto. Mabilis lang naman to kasi igigisa lang naman to. Hinugasan ko rin pala to ng 3 beses at mga bandang 7:30 nga to ng gabi at yung itsura nga nila ay ganito na, medyo maitim na ng kaunti. Pero pwede pa naman yan, basta ang mahalaga ay yung hindi pa nakabuka. Agad-agad na nga rin ako nagsalang dyan ng kawali at naggisa na rin ako ng sibuyas at saka bawang. Simpleng luto lang naman ang gagawin ko dito. Igigisa ko lang at pagkatapos titimplahan ko ng kaunting asin at saka kaunting pampalasa. At habang naghahalo pala ako dyan, naaamoy ko na ang bango-bango niya. Hindi na rin pala ako naglagay ng tubig dyan, gawa ng kusa na siyang magtutubig, gawa ng hinugasan ko nga kasi siya kanina ng 3 beses kaya sumipsip na siya ng tubig kanina. Medyo matagal-tagal ko rin pala siya dyan na pinakuluan at tinikman ko na nga rin siya dyan at ayos na nga yung lasa niya at maya-maya nga lang din konti ay hinango na. Syempre, pagkahango ay kumain na nga rin kami kaagad dyan at alas 8 na nga to ng gabi. Grabe, sobrang miss na miss ko na talaga ang lasa nito ngayon at kung ano ngayon natatandaan ko na lasa nito noon ay ganun pa rin ang lasa niya ngayon. Ang huling beses na nakatikim ako nito ay elementary pa ako at eto na nga yung kasunod. Buti na lang tsinaga-tsaga namin kanina ang pangunguha nito at hindi lang ako ang nag-enjoy na kumain ngayong gabi. Halos lahat talaga kami dyan talagang nagustuhan namin. So yun lang naman for today's video. Thank you for watching. Masaya ako ngayong gabi kasi nakain ko na yung matagal ko nang gustong kainin.